Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagtuturo si Jesus sa templo, sinabi niya, "Paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Si David na rin ng kasihan ng Espiritu Santo ang nagpahayag ng ganito. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo." Si David na rin ang tumawag sa kanya ng Panginoon. Paano magiging anak ni David ang Mesiyas? At nakinig na mabuti sa kanya ang maraming tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikasyam na linggo ng karaniwang panahon at ating pong ginugunita ang kapistahan ni San Bonifacio, isang martir at obispo. At sa ating pong narinig na ebanghelyo mula kay San Marcos ay ang muli ang pagtuturo ni Jesus sa mga taong naroroon sa templo. At sa karanasan natin, may mga bagay na itinuturo na hindi agad natin nauunawaan. Hindi natin agad, kumbaga, yung natatanggap, no? Yung bang napapaisip talaga tayo. At yun din naman ang kagandahan sa pagtuturo, no? Na pinag-iisip din naman tayo. Hindi lang tayo, yung bagay natututo tayo sa ating pong pag-iisip kung ano ba yung narinig natin, ano ba yung itinuro, yung bang hindi lang basta absorb, kundi ang panawagan ay magsaliksik ka rin. Kapag sinabi ng isang guro na ganito, kung sa subject ng science, sa subject ng kung ano mang subject, kailangan mo din itong tuklasin din at tingnan. Hindi yung tumatanggap ka lang. No? Kaya nga, isa sa bagay siguro na para bang anong nangyari, no? Maguguluhan tayo. Kasi ang isa sa mga titulo ni Jesus na itinuturo, si Jesus ay anak ni David. Pero ngayon, ang sinasabi ni Kristo, nililinaw niya na hindi mula o ang anak ni David ay hindi Mesiyas o hindi, sabi nga dito, no, paanong masasabi ng mga eskriba na ang Mesiyas ay anak ni David? Itinatawag nating si Jesus na anak ni David. Nang siya ay pumasok sa Jerusalem, isinisigaw ng mga tao, Hosana sa anak ni David. So, sabi ko, paano ko ba ito ipapaliwanag, no, sa misa, sa homily? Isa din ito sa binibigkas ko lagi, no, na Jesus, anak ni David, maawa ka sa akin na makasalanan. Ang problema lang, kadalasan kasi, no, sa mga pariseyo, sa mga eskriba, lagi silang out of context o kaya naman yung literal na pag sinabing, pag nabasa nila anak ni David, kaya hindi nila tinatanggap si Jesus kasi si Jesus ay anak ni Jose, anak ni Maria. So, hindi siya ang anak ni David. Pero ang pinagpipilitan ng mga eskriba dahil nga sila yung nakakabasa noon na ang Mesiyas ay anak ni David. So, kung halimbawa lang po, no, o assignment ninyo, halimbawa lang kung sa eskwelahan, o mag-research kayo, ganyan. So, bagamat, sabi nga, no, si Jesus ay anak ni Jose, si Jose ay mula sa lahi, lipi ni David.
Kaya nagkakaroon tayo ng connection. Kung literal na ngayon, anak ni David, maguguluhan talaga tayo. No? Pero laging ganun, no? Pag narinig mo ang salita ng Diyos, pagnilayan mo, pagdasalan mo, at hingin mo ang tulong ng Espiritu Santo para ikaw mismo ay gabayan kung paano mo mauunawaan ang salita na iyong narinig. Kaya marami po ang naliligaw. Kasi makabasa lang ng Bible, magko-quote na ng Bible, na para bang naintindihan niya na kung ano ang nakasulat. Na maraming naliligaw. Marami ang umaalis sa pagkakatoliko, marami ang naninira sa katoliko gamit ang salita ng Diyos. Pag sinabi ng mga iba na wala naman nakasulat, pag sinabi rin naman nasusulat, kaya gulong-gulo ang kanila pong pananampalataya at wag nawa itong magdulot ng kaguluhan sa atin mismo. Kaya ugaliin din natin, no? Magbasa ng Biblia, kung mayroong mga kailangan linawin, magtungo ka sa mga eksperto, sa mga mas makakatulong sa iyo na magabayan ka. Nang sa ganon, mas mapalalim ang iyong pananampalataya. Amen?